So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So mula pa rin po ito sa naging live po ni Krishna, April 18 po ng hapon, Saturday. Kung saan nga po is nabanggit po niya na sumasakit nga daw po ang kanyang ulo at dibdib dahil nga po sa mga bashers. Alam naman po natin, di ba, na dahil nga po sa mga nangyari, talagang napakarami po ng mga negative comments. May mga nababash po kay Krishna, mga ganito, ganyan. Alam ko na matapang na babae si Krishna, alam ko na matatag siya, pero tao lang din po siya. Even though sinasabi po niya na binabaliwala po niya yung mga bashers, kaya po niya ang mga bashers, ganito, ganyan. Pero deep inside, alam ko na sasaktan po si Krishna. Kahit sino ba naman makakabasa po ng mga negative na comments, tapos may mga nanguhusga pa sa kanya na ganito ganyan nga po siya. So masakit po yun sa puso ni Krishna, kahit nasabihin po natin napakatapang po niya, kaya po niyang harapin lahat ng mga bashers po na iyan, pero deep inside po talaga, since tao lang po si Krishna, alam kong nasasaktan po talaga siya. At yun nga po talaga yung sinabi po niya na sumasakit nga daw po yung dibdib po niya, sumasakit ang ulo po niya kapag nakakabasa nga po ng mga pambabash nga po ng mga tao. Pero sabi nga naman po niya na hinahayaan na lamang daw po niya ito kasi ang importante sa kanya is masaya nga po siya sa kanyang ginagawa at alam po niya na wala siyang tinatapakan na mga tao. Na alam po niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawa na mali. Alam po niya na nasa tama siya, kaya hinahayaan na lamang po niya basta masaya lamang po siya. Yung mga comments po kasi, di ba, grabe po yung kapag nag-open nga po ako ng mga post about kay Krishna, marami talagang mga negative comments guys. Kahit ako na hindi yung direct sa akin na comment, medyo masakit sa aking puso guys. How much more pa kaya kay Krishna na talagang direct po sa kanya yung mga comments po na iyon. Kaya ang ginagawa nga po ni Krishna, tama po yung ginagawa po niya na wag na lamang pong magbasa ng comments, wag na lang mag-open ng messenger kasi baka makabasa siya doon na magpapatrigger nga daw po ng kanyang sakit sa ulo. Sabi nga po ni Krishna na mahirap daw po na baka matrigger nga daw po, makapag-reply siya ng hindi tama, tapos magkasala pa siya dahil nga po, kumbaga, siyempre, kapag ako nga naman kapag nakakabasa po ako ng doon, parang na-high blood po ako So, how much more pa kay Krishna, di ba? Baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili since tao lang po siya at makasakit po siya ng puso ng iba. So, napakabuting babae ni Krishna kasi sa kabila nga po ng pamabash po sa kanya na ganito ganyan na alam pong nasasaktan na po ang kanyang puso, pero instead na bumawi po siya or sagutin po niya ang mga ito ng magpapasakit din ng puso nila, pero iniiwasan po yun ni Krishna kasi ayaw po niya na makasakit nga po ng puso ng iba. So, di ba? Yung binabash niyo po, mga bashers, is napakabuti po ng puso. Ayaw po niya na masaktan po kayo. Ayaw po niya na makasabi siya ng hindi tama sa inyo. Kaya iniiwasan po niya yung replyan po kayo, di ba? Kasi ayaw talaga niyang makasakit ng puso ng iba. So, sana tumigil na po kayo. Yun po yung sabi ni Krishna na sana isipin mabuti yung mga kino-comment. Kumbaga, ganun po yung isipin po nyo, parang ilalagay nyo ang inyong sarili sa kalagayan ni Krishna po. Kung halimbawa kayo si Krishna tapos may nang babash sa inyo, so ano pa kayang nararamdaman nyo, di ba? Mararamdaman nyo, I mean. So, yun. So, sana isipin po natin mabuti yung mga binibitawan po natin mga salita, kahit na comments lamang po iyan, pero nakakasakit na rin po yan ng puso. Kaya tigilan na po natin yung pambabash. Lagi naman pong pinapakiusap ni Sir Paul po yan na tigilan na po ang pambabash sa kanila kay Krishna sa PB Team, kay Sir Paul. Kasi hindi naman tayo o hindi naman kayo laging kasama nila 24/7 at alam niyo po yung mga nangyayari, di ba? Sabi nga ni Krishna na hindi niyo naman alam kung ano yung mga nangyayari po sa kanila, so wala po kayong karapatan na i-bash nga po sila. Pero sabi ni Krishna na hinahayaan na lang daw po talaga niya ang mga ito kasi hindi naman niya pwedeng kontrolin nga po ang isip at puso ng mga bashers po na ito. At kapag bashers po talaga, alam ko, kapag born to be basher talaga, kahit na ano pang paliwanag ang gagawin ni Krishna or ni Sir Paul or ng sino man, kahit ano pang magagandang bagay ang ipapakita, ay talagang maghahanap po yan sila ng mali para maibash ka. Ganun po yung bashers po kasi. Sila po yung mga tao na nasasaktan sila kapag nakikita po nila na masaya po yung isang tao. Kaya instead na suportahan po nila is binabash nga po nila. So, marami pong mga ganyan. But then, yun nga, ipagdasal na lamang po natin sila na sana nga po ay mahimasmasan po sila sa panaginip.
yung ano ba, yung tumigil na po sila sa mga ginagawa po nila, sa mga sinasabi po nila kasi nakakasakit po sila ng puso. Although nakikita po natin si Chris na sa harap ng camera na masaya, tumatawa, pero kung titignan mo mabuti yung kanyang mata talaga, makikita mo doon yung stress na kanyang dala-dala po talaga dahil nga po sa pangyayari po na ito na napakaliit na bagay lang naman sana pero in-exage nga po ng mga bashers at lumaki at umabot nga po ng ganito katagal po ang issue na ito dahil nga po sa mga bashers. So hoping na kumbaga isipin po natin mabuti yung mga binibitawan po natin, ilagay po natin sa ating mga sarili ang sarili po ng iba like Krishna or Sir Paul, ilagay po natin sa ating sarili yung mga nararamdaman po nila sa mga pamabash nga po ninyo sa kanila. Tsaka sabi nga po ni Krishna na yun nga, hinahayaan na lamang po niya mga bashers na ito kasi wala naman po siyang mapapala kung papatulan nga po niya ang mga bashers po na ito. So yung mga bashers po kasi kapag mas lalo mong pinapatulan, mas lalo yan silang umiinit. Kapag hinahayaan mo yung mga bashers po na iyan, is titigil din po ang mga iyan kasi nga po walang pumapansin po sa kanila. Pero the more na pinapansin nga po sila, especially ng subject na kanilang binabash like Krishna or Sir Paul, kapag pinapansin yan nila Sir Paul or ni Krishna, mas lalo nga po silang nagiinit yung kanilang dugo, mas lalong nambabash. Kaya mas maganda yung tahimik na lang, hayaan na lamang yan sila kasi may karma naman din po, may Diyos naman na nakatingin palagi sa ating lahat. So kakarmahin din po yan ang mga yan. So sa atin na lang is love na lang always, mag-enjoy na lamang tayo always kasi yun naman po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kasi the more na nambabash po tayo, the more na na-stress po tayo. So, iwasan na lamang po natin iyon para hindi po tayo ma-stress. So, ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga sumusuporta po at ang kamahal kay Krishna. Unahin po natin itong mula kay Yoforsia na, "Hello Krishna, just stay humble. Magpasalamat ka palagi kay Pugumbiyano sa tulong niya sa iyo. Kaya andyan ka sa kalagayan mo ngayon. Everything happens for a reason. Just pray always sa Panginoon at ask for guidance always. You need more improvement sa sarili mo at lalo at nasa social media ka, good manners and right conduct is very important too. Just an advice lang, hope you will not be offended. Huwag mong patulan ang mga bashers, just ignore them, please. God bless yan." Nagpapasalamat naman po si Krishna sa lahat po ng mga advices, mga suggestions nga po para mas mag-improve po siya, especially na isa na po siyang vlogger po ngayon. Alam po naman na tanggap ni Krishna yung mga ano po na iyon. Talagang yung mga bad comments lang po talaga, yung mga grabe na po, below the belt na po, yun po yung hindi talaga tanggap ni Krishna. Loida Untulan, "Put God first before everything, thy Krishna, and surrender all your bashers to the Lord. At ang Panginoon na ang bahala sa kanila, importante, wala kang inaapakan na tao. Be humble always." Yun, totoo po yun. Gaya nga po ng sabi ko na lagi namang andyan ang Panginoon na nakatingin po sa atin. So yung mga nambabash po na yan, alam ko na may karma din ang mga yan sa kanilang ginagawa. Gilda Binig, ayan, ganyan talaga kasi nasa mundo ka ng social media, laban lang, sumisikat ka na kaya maraming bashers, kung mahina ka talaga kaya laban lang. Totoo po yun. Isang sign po na isang sikat ka na social media influencer or vlogger is yung marami kang basher. Sabi nga po nila, kung wala kang basher, ibig sabihin hindi ka totoong vlogger. So the more bashers, ibig sabihin mas sikat ka na, the more bashers the merrier kasi nga mas papaldo ka sa kita. Kasi yung mga bashers is nanonood pa rin naman yan sila nagre-react, nagko-comment, so nagkakaroon ka ng engagement. So malaking bagay din po yung ginagawa ng mga bashers. Sabi nga po ni Krishna na nagpapasalamat pa rin po siya sa mga bashers kasi sa kabila nga po ng kanilang napaka-busy buhay is nagawa pa po nilang mag-judge ng tao. Salome Yap, ayan, yung gusto ko yung narinig ko sa'yo na go lang basta wala kang naapakang tao. Tama yun. Pagpatuloy mo lang ang mag-vlog kasi panoorin namin para makatulong din sa'yo. At tama yung napasalamat ka kay Sir Paul at sa mga taong nanonood sa'yo. Amping lang palagi dahil Krishna. Yun nga po, always pong nagpapasalamat naman yan si Krishna. Hindi naman kailangan na laging sabihin kada video na ganito, ganyan, salamat, di ba? So mas po yun kumbaga, alam ko naman deep inside sa puso ni Krishna na napaka-grateful po niya sa mga taong nanonood sa kanya, kay Sir Paul, sa PBT, higit sa lahat sa ating Panginoon. At ito po mula kay Diday Lianos, "Ako masaya ako sa ugali ni Krishna, napaka-humble kasi ayaw niya magsalita na ikakasakit sa tao kahit na bash na siya. Parang napaka-professional, hindi pa yan tapos sa pag-aaral pero alam niyo ang nakakasama sa tao kaya believe talaga, ako sa iyo, love you." Yun nga po yung maganda kay Krishna nakakaano siya. Kumbaga napaka-professional po niya talagang
kumbaga nadala po niya ng maayos ang mga issue po na ito. Yung mga bashers po ay talagang hindi po niya sinasabihan ng mga masakit na salita kasi nga po ayaw ni Krista na makasakit nga po ng puso ng iba. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.